What's up mga kaasang, no? Isang maulan na araw na naman sa ating lahat dahil meron na naman bagyo dito sa Philippines. So yun, no, i-update ko kayo dito sa aking mga fry at pakakainin natin yan ng live food. So ano nga ba yung live food na ipapakain natin dyan? Siyempre walang iba kundi itong baby brine shrimp. So yun mga kaasang, no? Pero bago natin pakainin, no, andito muna ang ating mga shoutout. Shoutout po sa ating first commenter, si Heart Aquatics, kay Sir Jerome Fuerte ng Kingdom of Saudi Arabia, kay Sir Aljon Lope Capistano at kay Ermil Tababa. Shoutout po sa inyo lahat. So yun mga kasang, no, papakain lang sana tayo ng BBS dito sa ating mga flowhorn fry na 2 weeks old na. So ready na talagang kumain yan ng ating live BBS at makakain na nila yun. Kaso ang problema guys, no, nung nag-aayos ako dito kanina, nakita ko itong ating female flowerhorn na Iconic Beast Lab na nasa sahig na siya guys, na hindi kasi ako lumalabas kasi nga maulan. So nakita ko na siya dyan sa sahig. At sinubukan kong ibalik doon sa tubig, no, malamang malamang tumalon yan. Hindi ko alam kung anong naging cause, kung bakit siya tumalon. So ayun nga, kung makikita nyo maputi na siya at medyo na late na ako ng late ko na siya nakita na nandun siya sa sahig. Hindi ko alam kung anong oras na tumalon. So ayun, bad news na naman para sa atin na ito yung female flowerhorn natin, kung saan ito yung nangitlog at ito yung nanay ng mga fry na pinapalaki natin. At ayun, di ko alam kung nare-react ako kasi medyo nakakalungkot na nawalan na naman tayo ng isang flowerhorn at nawalan tayo ng isang future sana nating breeder na magpaparami ng ating mga flowerhorn fries. So ayun, no, tuloy ko na nga muna yung pagpapakain natin dito at mamaya ko na asikasuhin yung ating female flowerhorn. So kung mapapansin nyo, yung mga fry natin medyo mabilog pa rin yung tiyan niya kasi pinapakain ko to ng ng egg yolk na hard boiled na pinakita ko sa inyo na nakaraan. So nabubusog naman sila doon, no, pero medyo kasi medyo nabibitin na sila at medyo bumabagal na yung yung growth nila. So kailangan na natin talagang palitan niya ng live food na BBS. So yung may mga nagko-comment, may mga nagsasuggest DAP niya daw. Maganda ang DAP niya, no, yung Moina, yung maliliit. Ang problema lang sa akin hindi kasi available dito sa aking area. So mas preferred ko talaga itong BBS. Pero kung may Moina kayo, makakalibre kayo, mas maganda. So tanggalin muna natin yung hangin nito at patiningin muna natin para maghiwalay yung mga BBS, no, yung mga nag-hatch tsaka yung mga eggs maghiwalay. At so yung mga kasang na makalipad ang 5 minutes, ready na to. So kukuha lang ako ng isang higop nitong ating turkey buster. So kukuha lang ako nyan, siguro yan, marami na yan. At yun, itatanggalin ko muna yung tubig. Ganito karami lang yung ko. Tatanggalin ko muna yung tubig at dahil nga isang kamay lang tayo, discarte na lang. So sasalain natin niya para matanggal yung tubig na maalat. At kukunin natin yung BBS lang at ito lang ibibigay natin doon sa ating mga fry. So iniwasan din natin mabigyan sila ng yung mga hindi nag-hatch tsaka yung mga shell kasi pag nakain nila yan minsan medyo matigas yon at magkakaroon din ng problema yan if mabibigyan natin sila ng maraming ganon o kakalat din yun dito sa tank. So iniwasan natin na mangyari yon at magiging dumi dyan. So ipatong ko muna dyan at kumuha ako ng kutsara para mas madali natin pakainin. So first time nila ang kakain ng BBS. Tignan natin kung makakain na nila yan, no? Kasi nga 2 weeks old na rin naman itong mga ito. So ako expected ko naman din na kakain na sila at medyo lumaki na rin naman sila sa loob ng 2 weeks. Nakalimut ako, kailangan palang patayin muna natin itong pump dahil may higop yung mga BBS natin, sayang. So ayan, tanggalin muna natin yung pump para kalmado yung tubig at hindi sila mahirapang humabol doon sa mga BBS natin. So ayan nga, first time nila nakita yung BBS. Tingin ko kumakain na sila agad, no? Makikita mo yan guys pag mga busog na yung mga yan at kumain na sila ng BBS. Yung kulay ng BBS magiging ganun yung kulay ng tiyan nila kasi depende sa sa kinain nila yung kulay ng tiyan nila. So nung nagbibigay tayo ng egg yolk, maputi yun kaya yung tiyan nila puti. So ngayon medyo mamula-mula yung BBS na ginamit natin. So expected na natin yung tiyan ng mga fry magiging parang medyo mapula.
So yun no, ilang segundo pa lang natin nilalagay kumain na agad sila no, at gutom na ang ating mga fry. So magandang senyales to na kumakain na sila agad at kayang-kaya nila lang habulin yung mga BBS. Actually medyo malaki na nga sila para do sa BBS, kaya kayang-kaya na talaga nila yan. So ayun, dahil kumakain na sila ng BBS, expect natin another 2 weeks magiging isda na itsura niyan ng ating mga fry. Magkakaroon na ng katawan na mataba, tapos makikita nyo na yung buntot, at ayun, mga 1.5 months hanggang 2 months pwede na natin i-release yan. So ayun, may mga nakikita na nga kayo na medyo matatakot talaga na busog na agad, na malaki na yung tiyan nila, at ayun, ang dami na agad nilang nalantakan na BBS. So yung nilagay ko na isang ano na yun, hindi isang kutsarita, mga 1/4 o 1/8 lang ng kutsarita, sobrang konti lang nun. Pero marami na yun para sa kanila talaga guys, kaya ang dami natin sobra dito. Yan, malamang sa malamang yan, ibigay ko yan sa ibang mga isda natin dahil mahina pa naman kumain ng mga BBS yan. So bibigay ko muna yung iba dito sa ating mga guppies. So damay-damay na to guys no, pag nagpa-hatch tayo ng BBS. Pati yung mga guppy fry natin mabibigyan natin, pwede rin sa adult. So mas mabilis lalaki yung mga fry natin dito ng mga guppies. Sabay-sabay na yan, yung mga adult mas magiging maganda yung katawan dahil nga sa live BBS. Medyo may kamahalan lang to pero matipid naman gamitin yan kasi ang BBS na binibili ko is yung Aqua Master lang. So 80 pesos lang ang 10 grams nun. At yung 10 grams na yun, mga ilang weeks ko rin yung nagagamit. Lalo na konti lang naman din yung pinapakain ko. So yan ang nakikita nyo na tumataba na halos lahat ng mga natin. Ang bilis kumain ito, mga fry natin tumataba na sila. Ayan, ang dami ko pang naglagay ulit ng konti, pero makikita nyo mga busog na yan, mga yan. So ayun nga pala guys no, dahan-dahan din kayo sa pagpapakain ng BBS sa mga ganitong klaseng fry dahil medyo maliit pa rin sila. At ngayon ay malamig, kaya pwede ring may mga mamatay dyan. So kung makikita nyo nga, medyo nabawasan na rin yung bilang nyan dahil hindi naman natin talaga may iwasan na may mababawas at mababawas. Pero tingin ko marami pa rin naman itong fry na to para sa akin at para ibenta ko yan. Kikita pa rin naman ako dyan. So yun guys no, dito naman tayo sa likod dahil i-update ko rin kayo dito sa ating Metal Storm. Ito yung tatay ng mga fry natin na yun no. So ayun nga no, akala ko magkakaroon tayo ng tuloy-tuloy na breeding na naman. Pero sa kasamaan palad na wala nga yung ating female. Ngayon problema ko na naman yung female. Dahil maganda talaga i-breed pag mga batang female pa na flowerhorn. So ito yung yung kasali doon sa GOC, sa sinalihan kong Easy Fire. Pero nag-quit na ako doon kasi mukhang female na to. So wala na talagang panalo to. Kung makikita nyo yung mga kalaban yan, talagang magaganda na ito, female lang. So wala talaga tayong magagawa doon. At ayun, in-update ko lang naman kayo no. Sana makahanap ako. Mag-ano lang ako ng budget no, mag-ipon lang ako ng budget. Bibili ako ng batang magandang female na flower para i-partner dyan. So ayun guys no, nakabili nga pala ulit ako no. Isama ko na rin to sa vlog natin. Nakabili na naman ako ng Okiko. Binilang kong Okiko sa Shopee. Same lang din no pinagbilang ko nung nakaraan. Ito yung nakaraan, ubos na. Ayan no, konti na lang. Pero mapapansin nyo yung pagkakaiba talaga guys. Ito yung parang nagdududa ako kung ano ba talaga yung ganyang Okiko. So ito yung nabili kong Okiko noong nakaraan, yan puno pa nga. Ito yung usual na nabibili kong Okiko ever since 2016 na nag-start ako mag flowerhorn. Ganito na yung Okiko. So yan, buksan natin para makita natin yung pagkakaiba. 2016, unang beses na bumili ako ng Okiko, ganito yung nabibili ko. So walang silica gel dyan na makikita. At medyo mapula yung kulay. Yan, medyo mapula. Tapos pag hinawakan mo, medyo matigas. Hindi siya kumukunat kahit walang silica gel. Compared dito sa nabili ko na nakaraan na medyo brownish na may silica gel. Sabi nung iba no, nag-iba daw ng formula yung Okiko. Pwede ba yung ganon? Mag-iiba sila ng formula para makatipid? Hindi ko rin alam kasi may mga nagsasabi rin na fake, pero hindi ko naman din alam kung ano yung fake tsaka yung original. Pero ako kasi binabase ko yung tingin kong fake yung medyo brown kasi yung matagal na gamit ko na yung mapula. So ayan nga no, kung mapagkukumpara nyo parehas na Okiko yan, Okiko Platinum. Itong nasa kaliwa yung medyo brown, ito dito ako nagdududa. Itong nasa kanan yung medyo mapula, yan yung ganyang pellet yung nagagamit ko before pa noong 2016 hanggang 2025. Dahil ngayon lang ako nakabili ng ganitong klaseng Okiko talaga. 2 beses pala ako nakakagamit ng ganito. Okay naman sa isda no, pero hindi ko rin sure kung mas maganda nga ba o may pagkakaiba.
dahil nabubusog naman din yung isda. Sa packaging parehas na parehas guys, no? May tatak din sa ilalim, tapos yung packaging niya parehas na parehas. So hindi nyo madidistinguish pag tinignan nyo lang yung laman, magkaiba yung laman. So hindi ko rin alam talaga kung ano nangyayari dito sa Okiko na to, pero kayo na humusga guys, no, kung ano ba yung original dyan at yung fake. So hanggang dito na lang muna sa video. Sana nag-enjoy kayo. Maraming salamat sa mga nanood. Peace out.